Malagim na trahedya sa Tondo, Maynila. Patay ang isang caretaker na nabagsakan ng elevator ng 4 na palapag na gusali. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa bahaging ito na pinagtatabo ang gusali sa Bulot, Tondo, nagtapos ang mga pangarap ng caretaker na ito. Ayon sa mga pulis, nasa maintenance room ang lalaki nang dumungaw sa shaft o yung espasyong dinadaanan ng elevator. May chinecheck daw ang biktima nang bumagsak ang elevator ng 4 na palapag na gusali. Naipit siya doon sa elevator. May dalawang pintuan doon. Yung isa nga, pinto ito ng elevator at isa naman, tangke ng tubig. Nakita natin yung pagitan niya, walang harang. Hindi niya napansin na bumababa itong elevator na naipit siya. Paalis na po siya, pa-abroad na eh. Graduate po siya eh. Tumanggi magbigay ng panayam ang nagpakilalang katrabaho ng biktima. Sasagutin naman ng may-ari ng gusali ang gastusin sa pagpapalibing sa kanya. Kahit kami, willing kami sa investigation. Willing naman kami i-shoulder yung funeral, yung compensation ng pamilya. Titignan natin doon sa course ng investigation kung may pananagutan yung mismong may-ari ng residential building na yon. Pero ganun pa man, magkakaroon tayo ng pag-iimbestiga dito, ng in-depth investigation. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nabulabog ang 2 paaralan sa malunsod ng Quezon at Cebu dahil sa kumalat na impormasyon ng karahasan. Sa gitna po ng mga sunod-sunod na insidente ng gulo sa eskwela, posible nga bang mag-online classes na lang muna? Ang tugon ng DepEd sa pagsaksi ni Bea Pinlang. Kakagulo na. Sumugod sa Bagong Silangan High School sa Quezon City ang mga magulang at guardian ng mga mag-aaral kaninang umaga. Kanya-kanya silang sundo sa mga anak kahit di pa tapos ang klase dahil sa kumalat na impormasyong may gulo umano sa paaralan. Ang nakarating sa kanila, nagkaroon daw ng saksakan at barilan sa loob mismo ng paaralan. Pagpunta ko doon, yung nagkaroon na ng commotion, nagkaroon ng pagtatalo daw. Yun lang, sabi ng apo ko. Tapos siyempre, mga grade 7 yun, talaga madali matakot. Parang nagkatakbuhan daw, tapos nag-iyakan na iba. Napulabog dahil dun sa mga text ng mga bata na meron daw natutuka, sinaksak or something. Medyo nagkasigawan dun sa taas sa mga habang recess daw po. Nataong nasa paaralan noon ang hepe ng QCPD Station 13 para sa isang pulong. Kaya agad nilang sinilip ang umano'y sigawan. Nagtungo rin doon ang mga taga Quezon City Urban Search and Rescue para mag-inspeksyon. Ayon naman po rin sa ating investigador, sa pagtatanong niya po sa ating mga kabataan, meron daw po silang narinig na malakas na putok. At yun nga po ay nakumpirma na ito ay galing dito sa ginagawang gusali, katabi po mismo ng ating pong eskwelahan. Katabi ng paaralan ang isang gusali na may isinasagawang demolisyon. Pagtitiyak ng pulisya, Wala pong kahit anumang insidente, saksakan, barilan. Totally po lahat po yun ay fake news. Ang iniimbestigahan pa po natin sa ngayon ay kung sino po ang nagpapakalat sa SOCMED ng lahat ng fake news na ito. tiniyak din ng pamunuan ng Bagong Silangan High School na ligtas sa paaralan at walang hindi kanais-nais na insidente roon. Ang takot at pagkalito ay mula lamang sa impormasyong hindi totoo. Wala raw nasaktan dahil dito. Magbibigay rin sila ng psychosocial support at guidance interventions para sa mga apektadong estudyante. Napasugod din ng pulisya sa Cebu Eastern College sa Cebu City kanina dahil sa natanggap na ulat ng umano'y bomb threat. Pero pagdating sa lugar, doon na nila nalaman na may pinagbabantaang barilin. Base sa isang mensahe mula sa hindi patukoy na source, sinabing may babarilin ng mga freshman. Sinundan ito ng isa pang mensaheng magpasalamat na lang daw kung masuspindi ang klase dahil dito. Ginalugad ng pulisya ang buong paaralan. Wala silang nakitang shooter. Pero ang insidente, nagdulot ng takot sa marami. We recommended na i-suspend ba nila ang eskwelahan, but then the school authorities decided na ipalayo nila ang mga pag-eskwela provided nga na ay police personnel nga mahabilin dito. May lead na raw ang pulisya kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. Pero hindi pa sila nagbibigay ng karagdagang detalye. Katong social media post, i-submit karon na to sa cybercrime unit o ang school authorities po nagigalayon po sa NBI karon
according to them, to help them identify that particular person. So that will be subject, sir, for further investigation. Sa isang pahayag, tiniyak ni Cebu City Mayor Nestor Archeval na ang kaligtasan ng lahat ang kanilang prioridad. Ipinag-utos niya ang pagsasagawa ng masusing investigasyon at nanawagan sa publiko na maging kalmado. Nakipagpulong na siya sa local school board, DepEd officials, Peace and Order Committee at kapulisan para talakayin ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Ang Cebu Eastern College nakikipag-ugnayan na raw sa otoridad para sa investigasyon. Iginiit din nilang prioridad nila ang kaligtasan ng lahat sa kanilang paaralan. Sa gitna ng sunod-sunod na mga insidente ng karahasan at banta sa mga paaralan, pinaiigting ng Department of Education ang mga panuntunan para sa school safety sa bansa. May pinaigting tayong mga safety protocols. Alinsunod din sa sinabi ni Pangulong Marcos na ensure our schools are safe at hindi lang sa DepEd pati sa PNP at ibang ahensya na nautusan na magtulungan dito. So naka several meetings na kami with PNP, with DSWD dun sa first aid aspect. Nang tanungin naman kung mas mainam bang online class muna ang mga estudyante sa gitna ng pangamba ng maraming magulang. In some schools it exists but it's not something that is readily available. Alam niyo naman yung state of internet infrastructure natin at syempre yung ibang magulang hindi rin kaya na bantayan yung mga bata habang nasa bahay. Ako si Bea Penlac, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Justice na ituring na terorismo ang pagpasok ng tinatawag na nihilistic violent extremism sa bansa. Kasunod po yan ang napaulat na impluwensya umano nito sa 2 estudyanteng namaril sa Tacloban City. Saksi, si Darlene Kai. Patayo na lahat siya. I love you so much. Inilibing na kanina ang isa pang nasawi sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na si Joyan C. Separa. Mulig ka eh. Hindi nila mulig. Sorry. Pray ka na mo, Terry. Maging mahimiyang hindi mo paglakad. Parang ako, dahil ka pa ready. Dahil ka ko ready. Hindi mo na kamatayon. Dahil ka ko panda. Pero mag-aampo kami yan. Naihatid na sa huling hantungan ang lahat ng nasawi pero hindi pa natatapos ang paghahanap ng hustisya. Ayon sa DSWD, naka-isolate ang 2 minor de edad na namaril sa Tacloban. Hindi muna po mahalo sa ngayon, pero as to when, hindi pa rin po natin masasagutin yan. Nasampahan ng 3 counts of murder at 2 counts of attempted murder ang 15 anyos na si alias Rod, habang ang 14 anyos na si alias Nash ay sumasailalim sa intervention. Dadaan na ho siya sa intense na intervention rin ho. Nasa amin na ho siya. At gusto ko linawin na hindi ho siya nasa komunidad. He's now detained in a youth facility. So how long is he gonna stay there? For as long as it takes na ma-rehabilitate siya at makitaan namin siya ng positibong pagbabago. Bukod sa kanilang 2, iniimbestigahan na rin ang posibilidad na may adult groomer o nag-udyok sa mga minor de edad na gumawa ng karahasan. Ito ang lumabas sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Posible raw may kaugnayan ng Tacloban High School shooting sa NVE o nihilistic violent extremism. Yung gawain na to ay pag-abuso, no? O pag-exploit sa mga kabataan or maski sa mga young adult upang gumawa ng sari-saring kasamaan hanggang umabot na sa punto na magkaroon tayo ng mass casualty event. No? Pinag-aaralan na raw kung pwede nang maituring na terorismo ang pagpasok ng NVE sa Pilipinas ayon sa DOJ na parte ng Anti-Terrorism Council. Sa ibang bansa raw kasi ay tinuturing na yang banta sa terorismo gaya sa Amerika. Terrorism, pag-aaral na natin kung maaring masakop doon itong NVE, no? Lalo na kung magkaroon ng mass casualty event. Kailangan pag-aralan ng mabuti to at mag-ingat dahil alam naman natin kung gaano ka-controversial ang definition ng terrorism at alam din natin at isa pang dahilan dapat may ingat tayo kung tatatakan natin ng terorista ang isang bata. Ang Anti-Terrorism Council daw ang may kakayahang tumugon sa banta ng NVE. Ang problema ayon sa DOJ ay ang kakulangan ng batas at mga polisiya
para matugunan ang pagpasok ng NVE sa Pilipinas. Kaya isinusulong ng DOJ ang pagkakaroon ng batas na tutugon sa NVE. Sa tingin namin, ma-prioritize to. Dahil bagamat magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para investigahan itong kasong to, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema. Kilalanin na may ganitong fenomeno na nangyari na sa mundo at sa Pilipinas. Patuloy raw na makikipagtulungan ng DOJ sa Kongreso para suportahan ang pagpasa ng batas para matugunan ng NVE at mapigilan ng lalo pang paghasik nito ng lagim sa bansa. Ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Gagamitin po ng Ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico ang testimonya ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Ko. Pero naaantala raw ang pagbuo ng Ombudsman ng kaso dahil sa hindi pa mapirmahang affidavit. Saksi, si Joseph Moro. Pinapahagi ng investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico, ipinatawag ng Ombudsman ang 8 sa 18 dating bodyguard umano ni Ko nitong Hunyo. Ang plano ngayon ng Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Ko. Ayon sa kanilang mga investigador, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung anong alam nila sa bigayan ng kickback sa mga flood control project. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay sa pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang pumirma ng 8 sa tigi-tigisan nilang affidavit pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya ang mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Bunoan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Kasi we're up against the biggest lawyers. Ang kampo naman ni Romualdez iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista kahit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi raw kayang utusan ni Romualdez ang kalihim ng DPWH, diktahan ng DBM o ang Senado. Dagdag ng tagapagsalita ni Romualdez ni hindi siya nabanggit ni Bunoan sa kanyang statement sa Independent Commission on Infrastructure o ICI pero ngayon ay bigla na lamang daw siyang nabanggit. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Arestado sa Laguna ang isang Canadian na wanted sa Cambodia at Thailand dahil sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. Nasagip naman ang 3 menor de edad sa kanyang bahay. Saksi, si John Consulta. Pagdating sa lugar na ito sa Santa Rosa, Laguna, agad pinasok ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang bahay na itinuro ng kanilang asset. Cooperate, okay? Cooperate. Mr. Orville? Yeah. We're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, okay? Sit down, okay? Yeah. Sit down, okay? Just cooperate. Arestado ang 73 anyos na Canadian at sinagip naman ang 3 lalaking minor de edad na inabutan sa bahay. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, wanted ang suspect dahil sa mga reklamo ng pang-aabuso laban sa kanya sa 2 bansa sa Southeast Asia. May mga dati rin siyang kaso sa Thailand and Cambodia kung saan sinasabi sa Cambodia ay convicted siya for a child sexual offense. So nung pinasok nga natin yung bahay niya sa area ng Santa Rosa, Laguna na tumambad sa atin yung mga minor de edad sa kanyang kwarto kung saan yung isang bata doon ay nakahiga pa sa kama katabi niya.
Merong Interpol green notice ang suspect pero 2018 lang nakansila ang kanyang passport kung kailan nasa Pilipinas na siya. 2 beses na rin siyang inireklamo dito sa Pilipinas dahil sa pang-aabuso ng lalaking minor de edad. Na-involve sa pakikipagtalik sa mga minor na mga lalaki. Kino-consider natin siya na threat sa ating public safety and public interest, especially to children. Nakakulong na sa Immigration Detention Facility ang dayuhan na wala pa ring pahayag. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Tuluyan na pong bumigay ang lumang tulay sa Tiboli, South Cotabato dahil sa tindi ng ragasan ng tubig sa isang sapa. Ay sa kagawad sa lugar, binayo sila ng malakas na ulan kaya rumagasa ang baha at nawasak ang lumang tulay. Lubog din sa baha ang ilang bahay sa Sultan Kudarat. Kalbaryo naman para sa ilang residente sa Maguindanao del Sur ang 3 araw ng baha roon. Ayon sa Pag-asa, habagat at local thunderstorm ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao. Mamaya madaling araw, oras po sa Pilipinas, inaasahang makakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos si Canadian Prime Minister Mark Carney. Isa po sa inaasahang pag-uusapan ay ang pagpapalakas ng kalakalan ng dalawang bansa. Saksi, si Van Mayrina. Inabot na 11 taon bago may Pangulo ng Pilipinas na muling bumisita sa Canada. Ang pagdating ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa paanyaya ni Prime Minister Mark Joseph Carney na nagsabi sa isang talumpati noong Enero na kailangan magkaisa ng mga tinawag niyang middle powers sa gitna ng pagbaliwala ng mga makapangyarihang bansa sa rules-based international order. Ang pahayag sinabi ni Carney nung panahong pinatawa ng Amerika ng napakataas na taripa ang mga bansa na bilang ang Canada at Pilipinas. Kaya sabi ni Carney sa parehong talumpati, nakikipagnegosasyon sila sa Pilipinas at ibang bansa para dito mas malayang makipagkalakalan. Inaasahang matatalakay sa pulong ni Carney at ni Pangulong Marcos. Partikular na gustong isama sa kasunduan ang palitan ng agricultural products, mga may kinalaman sa information technology, pati critical minerals. Sa pag-alisaman kagabi ni Pangulong Marcos sa Pilipinas, sinabi niyang lalo pang lumalalim ang relasyon ng Canada at Pilipinas. Isa raw ang Canada sa masugid na sumusuporta sa pagitan ng Pilipinas sa sovereign rights, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. Ivan Mayrina, ang inyo, saksi! Tinutugis po ang isang lalaking nanutok ng baril sa rumesponding tunnel sa San Pedro, Laguna. Ang suspect, isa sa 2 nagtangka umanong manloob sa isang bahay sa subdivision. Saksi, si Jomar Apresto. Kuha ang CCTV footage na yan sa loob na isang subdivision sa barangay Sampaguita sa San Pedro, Laguna, mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon. Ang 2 demotorsiklong nanutok ng baril, tinangka raw looban ng isang bahay ayon sa barangay. Agad na namonitor sa CCTV ang kahina-hinalang kilos ng 2, kaya mabilis na nakaresponde ang mga tanod sa lugar. Dito na napurnada ang balak sana ng riding in tandem. Nung nakasakay na siya, biglang nanutok na sa akin yun. Nakarot na sa akin. Tapos, pag andar niya, tinutukan naman yung 2 kasama ko. Sinabihan na, takbo na kayo, takbo na. Lumayo kayo. Yun ang sinabi niya. Tapos, bumalik uli sa akin at tinutukan ako, linapitan ako ng tinutukan. Bukod sa panunutok ng baril, kinuha pa raw ng angkas ang susi ng patrol ng barangay at inihagi sa isa sa mga tanod bago sila tuluyang tumakas. Sabi ng barangay, ang 2 lalaki ang hinihinalang ng loob sa kanilang lugar noong nakaraang buwan. Ganun din ang style nila, nakamas sila. Tapos 2 tao, nakaitim. May nakuha sila mga wali-walong cellphone, isang laptop. Tapos yung pagtakbo nila, nagpaputok pa sila ng isa. Yung mga tao na nakuha nila ng cellphone nagising. Tapos para hindi sila sumunod, pinapaputokan nila.
Sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Calindola, nahuli ang 31 anyos na target na nakuhanan ng 1 gramo ng hinihinalang shabu at isang revolver. Sa pagulong ng investigasyon, napagalaman na ang nahuling suspect ay ang isa rin sa demotorsiklong salarin na tinangkang manloob sa subdivision kahapon. Accordingly, ito yung may dala ng motor pa nung palabas na. Siya yung nahuli natin. Positibo raw siyang nakilala ng mga rumesponding tanod dahil sa kanyang tattoo sa leeg. Ito kasi ay nakuha natin sa barangay Calindola. Kalapit barangay lang ng kung saan nangyari yung panunutok ng baril sa mga tanod. May mga previous cases na siya. Drugs at saka pagnanakaw na rin. Isa sa ilalim sa ballistic examination ng baril na narecover sa suspect. Iniimbestigahan din nila ang kaugnayan ng nahuling suspect sa sinasabing nanloob doon sa isang bahay sa barangay Sampaguita noong nakaraang buwan. Nasa kustodiya na ng San Pedro Police Station ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Patuloy naman na tinutugis ng pulisya ang lalaking nanutok mismo ng baril sa mga tanod na tukoy na raw ang pagkakakilanlan. Ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Inaresto sa Pampanga ang isang South Korean na sangkot sa tinatawag na no-show scam. Aabot po sa 8 milyong piso ang natangay umano ng suspect sa kanyang mga nabiktima. Saksi, si June Veneracion. Walang kawala ang target ng operasyon nang palibutan ng mga otoridad ang kanyang sasakyan sa Angeles City, Pampanga. Ang inaresto ay isang South Korean national na merong Interpol Red Notice dahil sa pagkakasangkot sa multi-million telecommunications fraud. Tinatayang nasa 200 million South Korean won umano ang kanyang nakuha sa 7 biktima sa pamamagitan ng no-show scam kasama ang iba pang kasabwat. Magpapakilala siya as a legit businessman, mag-aalok ng magagandang mga products, then kukunin niya yung pera, and then hindi na magpapakita. So, inalarma tayo ng Korean government regarding his presence here. Sa immigration records, December 2025 nang pumasok sa Pilipinas ang suspect bilang temporary visitor. Nag-expire ang kanyang immigration papers Hunyo ng taong ito. Sa pamamagitan umano ng isang representative, tinangka niyang ipa-extend ang kanyang pananatili sa bansa. Kaya nagkaroon ng lead ang mga otoridad. Yun yung nagpahamak sa kanya at malaman natin kung saan siya, na nasa Angeles pala siya. Nasa kustodiya ng Bureau of Immigration ang suspect habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Apat na araw bago impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may mga bagay pa rin hindi na pagkakasunduan ang prosekusyon at depensa. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Today, we leave up to you the American people entrusted with the responsibility of serving as prosecutors in this impeachment proceeding. Dumalo sa misa ang ilang public at private prosecutors na uusig sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes na magsisimula ang impeachment trial. I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ang defense team naman ni VP Sara nag-file na ng comment sa pre-trial order ng impeachment court na deadline ngayong araw. Hindi na raw magpa-file ng comment ang prosecution team. Nakasaad sa pre-trial order na dapat isumite sa impeachment court bukas, July 3, ang listahan ng mga ipepresenta nilang testigo para sa trial na gagawin sa July 6 hanggang 8. Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. May ilan pang issue na hindi na pagkakasunduan ang dalawang panig na inaasahang sa trial na lang mareresolba. Kabilang dyan ang pagbubukas sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara at kanyang mister. Gusto ng kampo ng bise na gawin ito sa isang executive o closed-door session. Tutol dito ang prosecution at dapat daw buksan ito sa mismong trial na bukas sa publiko.
Tinututulan din ng defense team ang kagustuhan ng prosecution na magkatuwang ang public at private prosecutors sa pag-examine ng witness. Sa isang statement, sinabi ng kampo ng bise na ang pagtutol nila ay para maging maayos ang impeachment proceedings, maiwasan ang kalituhan at maiwasan ang mahabang examination ng witness. Dapat daw, isang abogado lang ang magsasalita sa examination of witness at ang public prosecutor ang dapat gumawa nito sa kanilang mga testigo. Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. We leave it to the trial court, kasi impeachment trial court, kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed. Isa pang nakabidbig usapin kaugnay sa impeachment trial ay kung maghahalal ba ang mga senator judges ng presiding officer. Batay sa mga naunang ulat, napipisil ng mayorya si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Pero sinabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na naghahanda siyang gampanan ang papel na ito. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name itong Bavi na isa ng tropical storm at inaasang papasok sa PAR sa susunod na Martes o Miyerkules. At kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin na itong bagyong Inday. Sa forecast ng pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyong Bavi ang Hilagang Luzon. Inaasahan ding lalakas ito habang papalapit ng bansa. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa Pilipinas pero inaasahang palalakasan nito ang habagat na umiiral ngayon sa bansa kasabay ng easterlies at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na ulan bukas na umaga sa ilang bahagi ng bansa. Sa hapon o gabi, inaasahang uulanin ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin ang ulan sa Visayas lalo na sa kanlurang bahagi ng Negros Island Region, pati na sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Asahan din ang matinding ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. Nananatili rin ang tsansa na ulan bukas sa Metro Manila. Hindi ng cuteness kundi kilig ang hatid ng lolo at lola mula sa San Jose del Monte sa Bulacan nang minsang yayain sina Lolo Rogelio at Lola Virginia ng kanilang apo na si Raymar na kumain sa labas. Dinala niya sila sa isang photo booth na tila elevator ang disenyo. Bagets na bagets at lakas maka first date ni na Lolo at Lola. May paakbay at peace sign post pa. Labis daw ang saya ng dalawa na masubukan ito sa kauna-unahang pagkakataon. At maging ang mga netizen tuwang-tuwa rin sa kanila. Ang biro pa nila sa comment section, alam ba yan ng magulang nyo? At may napatanong pa kung legal ba yan sa both sides ng pamilya? Mahigit 3 milyon na ang views ng video. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikiling, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayo magiging saksi!